Nagiging target ng pang-aabuso ang mga kababaihan, primarily dahil sa gender inequality at nakaugat ng patriarchal social norms sa lipunan na itinuturing ang mga kababaihan bilang mas mababa kaysa sa mga lalaki. Ang systemic power imbalances ay lumilikha ng isang environment kung saan ang violence against women ay tinatanggap, pinapalampas, o itinuturing na normal. Meron din ilang key factors kung bakit ang mga kababaihan ay labis na apektado tulad ng unequal power dynamics. Sa historical at cultural power imbalances, ang kontrol sa paggawa ng desisyon sa public at private life ng isang pamilya ay nakaatang sa lalaki. Kasama dito ang pagkontrol sa finances, pag-ugali ng kanilang partner, maging ang kanilang sexuality. Ang harmful gender stereotype idea tungkol sa masculinity at femininity ay sinasabing nagpo-promote na ang lalaki ang dapat maihawak ng kapangyarihan dahil sila ay naturally aggressive and dominant, habang ang mga babae ay passive at submissive. Sinasabing ang violence din ay acceptable way para ipakita ang control. Dahil dito, ang mga paniniwala ng komunidad ay nagbibigay ng katwiran sa mga nagaganap na violence. Nagpo-provide din ito ng social condition kung saan ang violence against women ay posibleng mangyari na walang reklamong maihahain. Ang lack of legal protections and enforcement ng isang bansa ay isang dahilan din kaya mas lumalaganap ang karahasan sa mga kababaihan tulad ng domestic violence, sexual harassment, at marital rape. Ito ay nagbibigay ng mensahe na ang mga ganitong aksyon ay hindi kinukonsider bilang serious crimes. Sinasabing ang intersection of discrimination o ang mga babaeng merong disabilities, miyembro ng First Nations, at ibang gender group ay mas madalas makaranas ng violence dahil sa sexism na merong kasamang racism, ableism, homophobia at iba pang prejudice. Ultimately, ang violence against women ay manifestation ng systemic discrimination at hindi ng individual weakness. Ang pag-address sa ganitong issue ay nangangailangan ng pagbabago sa deeply rooted societal norms para maipromote ang gender equality sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang babae para makaalis sa isang abusive situation? Ang pumatay ng kapwa, ang tumalon sa second floor ng isang building, o ang magpahuli sa mga kinikilalang kalaban? Alamin natin ang mga dahilan kung bakit ang mga ito ay naranasan ni Nisreen Mansour Al-Forgani. 5 taong gulang pa lamang si Nisreen nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Siya ay nanatili sa puder ng kanyang ina dahil hindi niya gusto ang bagong asawa ng kanyang ama. Ang mag-ina ay nanirahan sa Tripoli na siyang pinakamalaking syudad at kapital ng bansang Libya. Si Nisreen ay sinasabing lumaki bilang isang masunuring anak at mahilig sa mga dance music. Ang ina nito ay kaibigan ni Fatma Al-Drebay na sinasabing leader ng isang all-female Popular Guards militia ni Colonel Muammar Gaddafi. Siya ay isang Libyan military officer, revolutionary, politician, at political theorist na namuno sa bansa simula pa noong 1969. Nang nagkaroon ng cancer ang ina nito, mas pinili ni Nisreen na manatili sa kanilang bahay para ito alagaan. Sa kabila ng sitwasyon ng pamilya, kinumbinsi pa rin ni Fatma na sumali ang dalaga sa kanilang grupo. Kahit nalabag sa kalooban ng pamilya ni Nisreen ang kanyang plano, mas ginusto pa rin itong sumama sa kaibigan ng kanyang ina. Ito ay bata at maganda, nakatangian na gustong-gusto ng mga militia recruiter. Ito ay naging miyembro ng Popular Guards Militia na isang all-female unit noong 2010. Ang mahigit 1,000 girls na mga na-recruit sa iba't ibang parte ng bansang Libya ay pinagsama-sama sa isang training camp sa Tripoli. Dito sila tinuruan kung paano gumamit ng mga armas habang si Nisreen ay na-trained bilang isang sniper. Nang nagsimula ang civil war noong February, si Nisreen ay naninirahan na sa militia mobile home na malapit sa Tripoli Airport. Isa sa kanyang mga tungkulin ay ang magronda sa paligid ng syudad at magbantay sa mga checkpoint. Ang kanilang unit ay nakabase sa headquarters ng 77 Brigade na katabi lamang ng residential complex ni Colonel Muammar Gaddafi na nasa Bab al-Azizia. Ito ay isang suburb sa southern part ng syudad ng Tripoli. Sa kabila nito, isang beses lamang di umano niyang nakita ang diktador. Ayon kay Nisreen, si Fatma ay isang tapat na supporter ng rehimen. Minsan din siya nitong binilinan na pag merong sinabing hindi maganda ang kanyang ina laban kay Gaddafi, dapat agad niya itong patayin.
Kapag siya din umano ay nakapagsabi ng hindi maganda laban sa kanilang leader, siya ay pinapabugbog nito at kinukulong sa kanyang silid. Madalas din sila nitong tinatakot na ipapagahasa sa mga rebelde. Ito ay isang shameless manipulation mula sa leader ng milisya. Ayon pa kay Nisrin, sila ay binubugaw ng kanilang recruit para sa sexual na kasiyahan ng kanyang mga lalaking senior officers. Si Fatma di umano ay may sariling opisina sa kanilang kampo sa 7077 Brigade at meron itong katabing isa pang silid. Isang araw, siya ay pinatawag nito at iniwang mag-isa sa naturang silid. Hindi nagtagal pumasok di umano si Mansour daw, na isa sa kanilang mga commander at doon di umano siya nito pinagsamantalahan. Matapos ang pangyayari, agad siyang kinausap ni Fatma na huwag itong sasabihin kahit na kanino, lalo na sa kanyang mga magulang. Sa tuwing dumarating di umano si Mansour sa headquarter, ito ay binibigyan ni Fatma ng iba't ibang babae. Kapalit nito nakakatanggap naman ang ginang ng mga regalo mula sa commander. Bukod kay Mansour daw, siya din umano ay pinagsamantalahan ng anak nitong si Ibrahim. Ganon din ang isa pa nitong kamag-anak na nagngangalang Nuri Saad. Nangyari rin umano ito sa iba pang babae na kilala niya. Habang nagsisimulang gumuho ang rehimen ni Gaddafi, mas dumami at lumalala naman ang mga pang-aabusong nagaganap sa loob ng kanilang barracks. Nang pumutok ang kaguluhan sa Tripoli, si Nisrin at ang kanyang kaibigang si Faten ay nakadestino sa headquarters ng 77 Brigade malapit sa compound ni Colonel Gaddafi sa Bab al-Azizia. Sila ay naka-duty nang ang anak ng Libyan leader at tagapagmanang si Saif al-Islam ay dumating kasama ang mga bodyguard nito. Nakasuot di umano ang lalaki ng bulletproof vest, helmet at aviator sunglasses. Mas lumapit din umano ang kaibigan nitong si Faten para mas makita ng mabuti kung sino ang dumating. Ito ay biglang binaril sa ulo ng isa sa mga bodyguard ni Saif dahil lamang ito ay mas napalapit ng kaunti. Habang ang takot sa headquarter ay mas lumalaganap, si Nisrin naman ay dinala sa Boslim District sa syudad ng Tripoli. Ang dalaga ay kinulong sa isang silid na merong isang rifle. Siya din umano ay binabantayan ng isang black woman soldier na naka-blue uniform. Merong kasabihan sa bansang Libya na, "Cut my throat, but do not get girl to shoot me in the back." Ibig sabihin mas gusto pa nilang magilitan sila ng liig kaysa mapatay ng isang babae. Ito ang sinasabing dahilan kung bakit ginawang executioner si Nisrin, dahil itinuturing ng mga opisyal na ang pagkamatay sa kamay ng isang babae ay isang ultimate humiliation. Ang pagpili di umano sa kanya na maging executioner ay dahil sa kanyang pinanggalingang angkan. Meron di umanong mga nakataling mga prisoner sa ilalim ng isang puno sa labas ng kanilang barak. Isa-isa itong dinala sa kinaroroonan niyang silid, kasama ang 3 Gaddafi soldier na puro mga armado. Inutusan di umano siya ng mga itong barilin ang mga bilanggo, kundi siya ang papatayin ng mga ito. Dahil hindi alam ang gagawin, nagsimulang umiyak si Nisrin. Ang mga ito din ay may mga natamo ng injury mula sa torture at ang iba ay binugbog pang muli sa kanyang harapan. Napansin din umano ng dalaga na ang mga ito ay hindi nalalayo sa kanyang edad. Tinutukan niya ng baril ang isa habang nakatingin sa sariling siko na may sugat. Ilang beses ding nakiusap si Nisrin na hindi niya kayang pumatay, sa kabila nito hindi sila pinakinggan ng mga naturang opisyal, sa halip siya ay tinutukan pa ng baril sa ulo. Sa loob ng 3 araw, sinasabing ang dalaga ay nakapag-execute ng 10 hanggang sa 11 rebeldeng bilanggo habang meron ding nakatutok na baril sa kanyang ulo. Inamin din ng dalaga na hindi niya alam ang mga kasalanan ng mga ito. Hindi pa rin daw niya nararanasang manakit ng kapwa bago magsimula ang uprising. Meron daw siyang normal na buhay noon. Sa huli, nakatakas si Nisrin sa pamamagitan ng pagtalon mula sa bintana ng silid sa ikalawang palapag kung saan niya isinagawa ang mga pagpatay. Bagamat nasugatan sa pagbagsak at nabangga pa ng isang umaatras na pick-up truck, nagawa niyang ikang lumabas sa naturang compound. Natagpuan ang injured na dalaga ng mga anti-Gaddafi. Dinala siya ng mga ito sa isang malapit na moske at doon siya binigyan ng tubig bago isinugod sa hospital para malapatan ng paunang lunas. Ang 19 years old na si Nisrin Mansour Al-Forgani ay sinasabing merong fashion model look at executioner trigger finger na naging isang serial killer para kay Colonel Muammar Gaddafi. Noong August 29, 2011, ito ay umamin sa pagpatay sa 11 rebeldeng bilanggo, ilang araw bago ang pagbagsak ng kabisera ng Libya, habang naka-confined sa Matiga Military Hospital.
2 militar din ang nagbabantay sa labas ng silid ng dalaga, para ito proteksyonan at para hindi rin ito makatakas. Ayon din sa kanyang mga bantay, marami di umanong mga babae ang nakaranas din ng kaparehong pangyayari. Dumating din ang stepmother at kapatid na lalaki ni Nisreen, matapos itong tawagan ng dalaga. Ngunit hindi nagtagal ang mga ito at umalis din. Hindi rin sila nagulat nang makita ang mga armadong gwardiya. Si Dr. Rabia Gajum, na isang Libyan child psychologist volunteer sa Matiga Hospital, ang tumitingin sa kalagayan ni Nisreen. Ang naturang doktor din ay sinasabing sympathetic sa kalagayan ng dalaga. Nabanggit din nito na ang dalaga ay isang biktima. Sinasabing ang pagsisiwalat ni Nisreen sa kanyang karanasan ay dahil sa nararamdaman nitong kahihiyan, takot, at sa kagustuhan ding ipaliwanag kung bakit niya naisagawa ang mga karumal-dumal na krimen. Siya din ay sinasabing sumasagisag sa katiwalian at karahasan na naranasan ng mga mamamayan ng Libya sa ilalim ng pamumuno ni Gaddafi. Malinaw din umanong mababaka sa maganda nitong mga mata ang matinding takot. Ang teenager na nakahiga sa hospital bed ay naghihintay ng kanyang kapalaran matapos mapag-alaman na siya ay nag-execute ng 11 Libyan rebel prisoners. Unang mapapansin ang malalaki nitong brown na mga mata at ang rosebud shape nitong labi bago ang mga paa nitong nakatali sa higaan. Si Nisreen Mansour Al-Forgani ay isang 19 years old na naging multiple killer sa ilalim ng dictatorship ni Libyan Colonel Muammar Gaddafi. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagpatay, imposibleng hindi siya kaawaan dahil na rin sa mga naranasan nito sa murang edad. Maraming naniniwala sa claim ni Nisreen, maging ang kanyang doktor at ilang rebelde, na nagawa lamang nito ang pagbaril dahil ito ay nasa matinding stress at para makasurvive sa kanyang sitwasyon. Napag-alaman din na sinubukan ng kanyang pamilyang ito ay mailabas sa 77 Brigade, pero sila ay pinagbantaan ng mga sundalo ni Gaddafi. Lahat din umano ng mga babaeng miyembro ng Popular Guards ay nakaranas ng paulit-ulit na pananamantala sa simula pa lamang at bago sila tinuruan na humawak ng mga armas. Ang claim naman nitong siya ay paulit-ulit na ginahasa ng mga senior official ay pinatutuhanan din ng mga doktor na sumuri sa kanya. Ayon pa kay Dr. Rabia Gajum, meron pa silang 4 na babaeng pasyente na merong kaparehong karanasan tulad ni Nisreen. Si Nisreen Mansour Al-Forgani ay napunta sa pangangalaga ng mga rebelde na minsan niyang tinuring na mga kaaway nang ito ay na-discharge sa hospital. Ayon sa mga pinuno ng mga rebelde, merong tinatayang 50,000 na Libyans ang inaresto ng mga sundalo sa paglipas ng ilang buwan. Ang mga ito ay pinaniniwala ang pinatay sa compound ng Gaddafi. Napag-alaman din noong si Nisreen ay napunta sa kustodiya ng mga rebelde. Ang ina nito ay tumatanggap ng treatment para sa kanyang throat cancer sa Tunisia, habang ang ama nito ay nabalda na rin dahil sa sakit at lagi na lamang naka-wheelchair. Ang mga ito ay walang alam sa sinapit ng kanilang anak. Ilang personal documents din ang natagpuan sa 77 Brigade Barracks na patunay na si Nisreen ay totoong namalagi sa naturang lugar. Ang ilang dokumento rin ay sumusuporta sa karamihan sa mga detalye na ibinigay ng dalaga. Pero ang evidence ng karumal-dumal na execution ay tanging ang kanyang confession dahil hindi pa rin nase-secure ng mga rebelde ang Boslim District. Sa pagbagsak ng rehimen ni Gaddafi, ang hospital malapit sa Abu Salim District ay naging tambakan ng mga inabandunang bangkay matapos ang labanan sa Bab al-Azizia Complex. Meron din mga pinamigay na gas masks galing sa mga otoridad dahil ang pagsusuot lamang nito ang tanging paraan para makatiis sa umaalingasaw na mabahong amoy mula sa mga nabubulok na mga bangkay. Ang mga identification cards din ng mga yumao ay nagkalat sa entrance ng naturang pasilidad. 2 sa mga ito ay kinilalang sina Mahamat Cherif, 21 years old na taga-Chad, at si Saidou Masachi, 31 years old na taga-Niger. Hindi tulad ni Nisreen, ang mga ito ay hindi na nabigyan ng pagkakataon na ipaliwanag kung bakit sila nakipaglaban para kay Gaddafi. Si Nisreen Mansour Al-Forgani ay sinasabing parehong victimizer at victim sa ilalim ng pamumuno ni Gaddafi. Ito ay sinasabing merong hunting similarity kay Huda Ben Amer na kilala rin bilang Al-Shanaga. Ang istorya ni Al-Forgani bilang girl executioner at Ben Amer bilang devil in female form ay naging evidence na ang pagiging killer ay maari ding nasa katauhan ng isang babae. Ang mga kababaihan ay itinuturing na may innate aversion sa violence bilang isang inaakalang byproduct ng kanilang nurturing nature. Sa kabila ng mga paniniwala ng gender equality, ang karahasan ng mga kababaihan ay nananatiling inconceivable.
Kaya sinasabing ang sinumang babae na pumatay ay resulta lamang ng pamimilit o kabaliwan. Ito ay compelling sa ironic and empowering explanation na ang mga babaeng agresor ay lagi lamang biktima ng violent game ng ibang tao. Ayon kay Virginia Woolf, war is not women's history, pero ang istorya ni Nisreen ay nagpapaalala sa atin sa sinabi ni Will Rogers na wala pang naimbento na bagay kasama na ang digmaan na pinasok ng lalaki na hindi kayang pasukin ng kababaihan. Ang karahasan ay sinasabing isang strategy sa paglutas ng conflict at ang manipulasyon ng gender ideology para suportahan ang violence ay madalas nababanggit sa women's history pero kadalasan ang kanyang sariling kwento ay hindi malinaw na naipapahayag